Palaglag sa Pilipinas kada taon. Sa pagtaas ng bilang na ito, sumasabay din ang paglaganap ng isang bagong kalakaran, ang online abortion. Ang simbahan ng Quiapo, tanyag dahil sa iba't ibang halamang gamot na mabibili rito. Sa lugar din ito, kadalasang naghahanap ng solusyon ang mga kababaihang ayaw ituloy ang pagdadalang tao. Hanggang ngayon, talamak dito ang bentahan ng mga gamot pampalaglag. Pero isang bagong kalakaran ang aming natuklasan dahil ang bentahan ngayon ng mga gamot pampalaglag online o nasa internet na rin. Sa aming pagsasaliksik, nadiskubre namin ang isang site sa internet na nag-aalok ng gamot pampalaglag. Makikita rito ang cellphone number ng seller. Sinubukan naming i-text ang numero para bumili ng gamot. Makalipas ang ilang minuto, tumugon ito sa amin at sinabing sa isang mall gagawin ang transaksyon kinabukasan. Sa loob ng mall, ipinakita ng aming kausap ang mga gamot na pampalaglag. At nang magdahilan kaming nagbagong aming isip sa pagbili, doon na namin siya kinompronta. Pumayag siyang magpa-interview sa amin sa kondisyong itatago ang kanyang katauhan. 3 buwang buntis ang 22 anyos na si Rachel, hindi niya tunay na pangalan. Naisipan niya ring ilaglag ang sanggol sa unang buwan ng kanyang pagbubuntis. Pero hindi niya itinuloy ang pag-inom ng gamot na nabili sa pamamagitan ng internet at ibinenta na lang ito. Dahil problemado at kapos sa pera, sa kalaunay, naging trabaho na niya ang pagbebenta ng gamot na pampalaglag. Nung iniwan ako nung boyfriend ko, pero hindi ko kasi tinuloy hindi ko tinuloy gawin sa sarili ko. So ginawa ko, inano ko muna yung gamot, tinabi ko muna. Then, family problema ko, problema ng boyfriend ko, yan. Sobrang napaparanoid na, hindi ko alam kung paano ko hanap ng sarili kong pera. Ang gamot na ibinebenta niya, may kasama ng instruction kung paano iinumin. Pero hindi niya raw alam kung saan ito kinukuha ng kanyang supplier na nakilala niya rin online. Sa 3,000, 10 tablets yun, tapos nabibili ko yun dun sa supplier ng 2,500. Pinapatungan ko na lang, 3,000 yan. 500 yung kita ko dun. Karamihan daw sa mga customer niya, teenagers at college student. Pero ititigil na raw niya ang illegal na gawain bago manganak. Nakukonsensya din ko, lalo na kapag yung malaki na. Kasi meron akong nabentahan nun, 5 months na siya. Pero ang sinabi niya sa akin, 3 months lang daw yung tiyan niya. Tapos nung nag-text siya sa akin, sabi niya lumabas na raw, umiiyak pa raw yung Tapos sabi ko, bakit 3 months umiiyak na? Yung gano'n nagsinungaling. Siyempre parang ako yung naawa. Peligrosong pag-inom ng ganitong uri ng gamot ayon na rin sa isang eksperto. Kung halimbawa ang pasyente gumamit ng ganyan tapos nagkaroon ng bleeding, nakunan siya, at wala na siyang balak na magpa-check sa doktor, ang nangyayari kasi, nagkakaroon siya ng continuous bleeding. At kung minsan, kung nakukunan ng pasyente, hindi naman kasi naluwalabas lahat yun So may naiiwan. So pag kami naiwan, continuous ang bleeding ng pasyente, and then there's the potential na magkaroon ng infection. 2002 na maglabas ang advisory ang Food and Drug Administration o FDA na nagsasabing hindi na rehistrado ang gamot na ginagamit pampalaglag. Mahigpit ding ipinagbabawal ang pagbebenta nito. Nagdesisyon yung manufacturer ng produktong ito dati na hindi na i-renew yung registration nitong produktong ito. Gawa ng mga report of increasing cases na ginagamit, inaabuso na ang produktong ito. Nakitang pwede itong pang-abort. Batay sa Republic Act 9711, ipinagbabawal ang pag-aangkat at pagbebenta ng mga gamot na hindi rehistrado sa FDA. Sino mang mahuhuling lumalabag ay may parusang pagkakabilanggo na mula 1 hanggang 10 taon at pagbabayad ng multa mula 50,000 pesos hanggang 500,000 pesos. Habang patuloy ang paglaganap nito, dumarami rin ang nabibihag at nabibiktima ng kalakarang ito.
Si Nena, hindi niya tunay na pangalan, nabuntis at iniwan ng foreigner na boyfriend. Muntik na siyang mamatay matapos uminom ng gamot pampalaglag na binili ng kanyang kaibigan online para maalis ang dinadalang 5 buwan ng sanggol sa kanyang sinapupunan. Nadurog na po kasi siya. Hindi ko nakita. Kasi, nung lumabas kasi po yun, marami nang lumabas na dugo. Inimatay na ako, nasa hospital na ako. Muntik nang matuluyan si Nena sa dami raw ng dugong nawala sa kanya. Ulitin mo pa ba ito? Hindi ko na po ulitin. Kasi gusto ko na po magka-baby. Baka nga po may side effect na yung mga ginawa ko sa mattress ko, kaya di ako magka-baby. Ayon sa World Health Organization, tinatayang nasa halos 800,000 abortions ang nagaganap kada taon dito sa Pilipinas. Lumalabas na kada araw, 2,000 ang inilalaglag na sanggol. Isa ito sa pinakamataas sa Asia. Sa tala naman ng Department of Health, nasa 1,000 Pinay ang binabawian ng buhay kada taon dahil sa abortion. Kabilang ang kapatid ni Rosenda sa bilang na ito matapos umanong uminom ng gamot pampalaglag. Sabi po nung classmate niya, may kachat daw po sila na nagbebenta ng gamot. Tapos yun po, nakipagkita daw po sa mall po. Doon na lang po sila nagbayaran. Nabuntis ang kanyang kapatid sa edad na 17 at dahil daw sa takot ng kapatid na malaman nila ito, nagdesisyon itong uminom ng gamot pampalaglag. Sabi po nung doktor po, nung nagpalaglag daw po kasi yung kapatid ko, may naiwan daw pong dugo. Parang naging lason po yung dugo. Kaya po yun daw po yung kinamatay. Bukod sa nagaganap na bentahan ng ilegal na gamot pampalaglag online, isang site din na nagtuturo ng mga paraan para inumin ng gamot na pampalaglag. May mga di umano'y doktor din na nag-aalok mag-abort sa mga buntis na 5 buwan pababa. Nang kontakin namin ang nakasaad sa numero sa website, itinuro sa amin ang isang chat site. Nang makachat na namin ang umano'y doktor, itinanong nito kung ilang buwan na ang pagbubuntis. Anong uri namang gamot ang iniinom at iba pang detalye tungkol sa pagdadalang tao. 40,000 pesos hanggang 60,000 pesos ang singil sa operasyon. Ang procedure ay gagawin umano sa isang pribadong ospital at palalabasing nakunan ang pasyente. Kung maliit ang budget, pwede raw sa motel o hotel at ang bayad 20,000 pesos. Ang pera ay dideposito naman sa bangko. Idinulog namin sa Philippine Obstetrical and Gynecological Society o POGS ang transaksyon sa di umano'y doktor na gumagawa ng abortion. Hindi nila ina-identify kung sino sila. Pero parang di talagang yun ang purpose nila. Mag-offer ng abortion dun sa mga ayaw matuloy yung pregnancy. So, parang nakakatakot din to, no? Kasi masyado silang ibang malalakas ang loob na, no? When this is something which is illegal. Sinuri niya mga sagot at tanong na ibinigay ng umano'y doktor tingkil sa mga nais magpa-abort. Ano po yung nakakatakot dito sa senaryo na to? I think this should be stopped and really there should be an investigation regarding this. I Sana hope po. these people are not really doctors because if you are a doctor, you have to adhere to your Hippocratic oath. You do not do something that will jeopardize the life, whether it's the life of a woman or whether it's the life of a fetus inside the uterus. You do not do harm. Ayon sa Revised Penal Code, mahigpit ay pinagbabawal sa mga doktor o midwife ang pagsasagawa ng abortion. Ang sino mang mapapatunayang lumabag dito ay maaaring makulong mula 2 hanggang 12 taon. Kapag meron kami na kita na ganyang informasyon o narinig o merong magbigay ng informasyon sa amin, nagsasagawa kami dyan ng surveillance. O pwede, sinasabi namin na internet surveillance na kung saan pwede kami makapag-develop ng kaso, may verify yan, at kung merong katotohanan at meron ngang nalalabag na batas, maaari kami magsagawa ng entrapment operation. Kailangan lang nung siguro yung may dedicated or for example may special investigative team, halimbawa ang NBI, that will focus just on this. Parang may task force kumbaga. And then talagang gagawin nilang regular program and I think the government needs to fund it more. And siguro an information campaign on the humanity of unborn babies.
Kasimbilis ng kidlat ang impormasyong nakukuha sa internet. Pero kung patuloy na hindi mababantayan ng mga nangabuso at nananamantala sa paggamit nito, hindi lang moralidad ang tiyak na masisira, kundi maging buhay ng ina at sanggol sa kanyang sinapupunan. Ako si Jiga Manikad at itong nakatala sa aking Reporter's Notebook.